Lahat paglinggo ngayon pumupunta sa mga church. Okay, iba-iba religion natin, pero hindi alam ng maraming tao ano ba talaga ibig sabihin itong church na ito. So ito po ay na-mention 2 beses sa New Testament, 2 beses lang. At ang nag-build ng church na ito, walang iba, of course, kung hindi ang Panginoong Jesus natin. Gusto ko lang basahin natin ngayon. Sana talaga na itunin natin yung ating pansin kasi para maintindihan natin ano ba itong church na ito. Okay, so basahin muna natin. Dito kasi nagkaroon ng matinding controversial, kumbaga. Okay? So basahin muna natin sa Matthew 6:18-19. Kasi dito nabanggit yung salitang church. Okay? So, sabi ni Jesus, sino po nakakakilala kay Jesus? Taas ang kamay. Okay, si Jesus Christ po na pumunta rito, hindi lang para iligtas ka. Kung yung hindi na-accomplish ni Adan, sino po nakakakilala kay Adan? Doon sa Old Testament, sa Genesis, yung hindi niya na-accomplish sapagkat siya ay nagkulang, nagkasala, si Adan po ang nag-accomplish nito. At si Jesus po, nung pumunta rito, wala siyang sinalihang religion. Parang wala akong kausap. Okay? Wala kang mababasa sa Bible na si Jesus kaanib sa isang religion. Wala. Basahin pa natin ating Bible. So, i-explain ko yan hanggang mamaya. Excited ba kayo mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, a-arrestoin ka ni Lord. Ngayon ka lang ito. Sino gusto mo ma-arresto ni Lord? Okay. Kaya si NMDA o police mag-arresto, maganda si Lord na mag-arresto sa akin. So, Matthew chapter 16. So, sabi ni Jesus dito, simulan natin sa 18, And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth, it will be bound in heaven. And whatever you loose on earth, it will be loosed in heaven. So si Jesus po ang nagsasalita nito, at ito po ay very controversial sapagkat 2 major religions sa mundo natin, okay, kinuha nila yung idea from this verse. So I'll explain it to you. Ang kausap ni Jesus po dito ay si Pedro. And the largest religion sa buong mundo, and we cannot deny that, is Roman Catholic. And ang belief po nila, si Pedro ang unang bishop. Okay? Kaya ang sabi nila, pinagkatiwala ang church kay Peter. At yung iglesia, ang INC naman, sinasabi nila, yung church na yan, na salitang literal na church, sila daw po yun. So makikita natin, dito sila kumuha ng kanilang foundation. Pero pag-aralan natin mabuti ito, kasi gusto ko makuha nyo ito, because I believe, ang statement na ito, mga kapatid, is not to establish a religion, but to establish a church. Okay? Pero ano ba itong church? Exclusive lang ba ito doon sa Commonwealth? Nakikita natin, ito ba ay exclusive lang? Ano ba ibig sabihin nitong church na ito? Yun yung pag-aaralan natin. Ay, i-explain mo namin sa inyo. Unang-una, gusto ko makita natin yung salitang church. Ang salita ng church, ang Greek word po niyan ay ecclesia. The word ecclesia was invented by Greek sa Athens. So, yan sila po nag-invento. Hindi po si Jesus na nag-invento ng salitang church, ecclesia. So, ganito po yan. Anybody can establish their own ecclesia. Because ang ecclesia po ay called out assembly. Ito po yung mga grupo na ginagader ng isang hari. Sapagkat during the time of Jesus, marami pong hari sa mundo. Bawat empire, bawat gobyerno, bawat kaharian, meron silang tinatawag na hari. Bago nagkaroon ng power yung Rome, meron muna tayong tinatawag na mga Greek. Sila po muna bago Rome. Meron din silang grupo, meron silang tinatawag na mga assembly, mga tao, ginagawa nila yan, at meron silang hari. So, nag-establish sila ng iglesia, ang grupo nila. Same thing with Rome, meron din silang iglesia, kagagawa sila. Kaya, ginamit ni Jesus itong salita na ito so that people can understand. Sabi ni Jesus, meron iglesia sa mundo, pero ako magtatayo din ako ng sarili kong iglesia. Magtatayo ako ng sarili iglesia, at ako yung magiging hari nila. Okay? Kasi dito sa mundo, marami yung hari. Pag pumunta ka sa Saudi Arabia, hari rin tawag sa nila. Pero si Jesus, ang sinasabi niya dito ay spiritual. Spiritual po sa dito, sabi ni Jesus, ako ay magtatatag ng aking iglesia. So, hindi si Pastor Frank ang nagtatag, hindi pwedeng tao magtatag ng iglesia, isa lang ang pwedeng iglesia na matatawag natin, and ang iglesia po, ang church po, is not a building.
pupunta ka sa isang building, ang sasabihin mo, ito church, pakiano nga po yung aircon para malamigan yung ating gusto kong ginawin sila eh. Kung gusto ko, pag nakikinig sila, ginawin sila, ang dami mga jacket dyan. Okay, Iglesia, so gusto ko bakit namin kayo in-encourage na malaman ito? Not to convince you, especially those people who came here for the first time, to join a religion, but to be part of Jesus' church and His kingdom. At pagkasabi ni Jesus dito, mga kapatid, sabi niya, I will build my church, and then pagdating sa 19, sabi niya, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. O sino mga kausap ni Jesus dito, mga disciple? Sabi niya, magbibigay mo ng susi sa inyo. Sino po naniniwala na mahalaga ang susi? Subukan mong mag-drive na walang susi, hindi under yan. Okay? Subukan mong pumunta sa pintuan na walang susi, hindi po under yan. Sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng mga susi. And I will give you the keys. Ibig sabihin, maraming susi. Bakit? Kasi mayroong mga lalaki. May mga lalaki. Inaanak ni Jesus yan. Ano yan? Okay? Maraming bagay yan. Nanilak ng kaaway sa buhay natin. Sino ba kaaway natin? Siyempre, wala iba. Kundi si Satanas lang. Okay? Pero tinawag na ni Jesus Christ yun. 2,000 years ago. So, sabi niya, I will give the keys of the kingdom, sabi ni Jesus, ano man, pag tinagalog niyo po yan, ano man ang i-allow mo dito, i-allow mo sa langit. Okay? Ano man ang hindi mo payagan dito, hindi ko papayagan sa langit. Mapapansin natin, whatever you bind on earth, it will be, whatever you bind on earth, it will be loose in heaven. Magkakambal po yan. Heaven and earth, hindi mo pwedeng pag-imunin. Lagi po silang mayroong communication. Because ang kalangitan po, dyan lumulugar ang ating Ama. Kaya nandun sa ating dinadasal na Ama namin, sumasalangit ka, sampahin ang pangalan mo, umabasa amin ang kalooban mo dito sa amin ang kaharian mo dito sa lupa, at tulad dyan sa langit. So, dalawa po yan. So, walang religion tayong pinag-uusapan. Dahil doon pa lang sa panahon ni Adam and Eve, mga kapatid, wala pang religion. Ang meron lang relasyon sa Ama at si Adan, na-disconnect po yan dahil sila nag-rebelde. Pero, tayo ay i-reconnect ulit ng Panginoong Jesus at tayo ngayon ay meron na naman access sa langit. Ano man ang pahintulad doon, pwede ipahintulad dito. Eh, diba, mga kapatid? O parang ganito yan. Pag ikaw hindi ka nagpatawad, ang mag-activate sa langitan. Ibig sabihin, pag ikaw ay hindi nagpatawad, hindi ka rin matatawarin dito. Parang gano'n yan. Pag ikaw ay nagpatawad dito, pag doon ikaw nagpatawad, dito matatawarin ka rin. Okay? So, mapapansin natin, why are there so many religions in our time? Sa Genesis, wala naman religion. Bakit ang daming religion? So, pagkatanungin niyo po ako, because a lot of people, they interpret the Bible in a different interpretation. Iba-iba yan, nag-establish na kung ano. At sasabihin nila, hindi ka maniligtas pag hindi ka nabaptize, etc. etc. Pero isa lang ang paraan para tayo maligtas sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. So, kung mula natin pag-usapan yung kaligtasan, pag-usapan muna natin yung church ngayon. Kasi napakahalaga nito. Every Sunday, maraming nag-church. So, kung gusto niyo pang malaman yan, ng medyo mas matagal pa, kung mula tayo sa oras, we can spend time with you. So, Ecclesia po, the church, ang Greek po niyan ay Ecclesia. And these are people that the people called out assembly, na kung ano yung isip ng hari nila, sasabihin ng hari, so, igagather niya yung mga tao. Sasabihin ng hari, yung kanyang isip, yung kanyang puso, at sasabihin niya, kung ano meron ako, gusto ko, gumayo kayo at ipakita nyo kung sino ang hari niyo sa buhay ninyo. Ganun ang ibig sabihin niya, called out assembly. So, meaning to say, ang ibig sabihin po ng church, ito po yung mga tao na may naghahari sa kanila at kung ano ang ugali ng hari nila, makikita doon sa kanyang pinamamahalaan. Ang tanong ngayon, yung ugali ba ni Panginoong Hesus nakikita sa mga church? Yung pag-ibig ba ng Panginoong Hesus na hari natin, makikita ngayon sa mga church? Sino ba yung matatawag ng church? Yung pumupunta sa malaking building na magandang church? Ang matatawag ng church, yung kamukha ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-ugali. Kung ang Panginoong Hesus pinatawag ka sa lahat ng kasalanan mo, ganun ka rin, yung church ka. Pero kung hindi ka nagpapatawag sa mga nagkasala sa iyo, hindi ka pa church. Wala kang kausap na yun. Wala kang kausap na yun. Kasi kung ano yung hari mo, kung sino nag-hari sa iyo, halimbawa, pinag-hari mo galit, ibang hari yan. Wala kang kung pinag-hari mo, talagang paghihiganti, ibang hari din yan.
Pero pag si Jesus ang naghahalo sa'yo, iba magiging ugali mo, iba magiging buhay mo. Kasi meron kang hari. Ikaw ay kinabibilangan, pero pag pinansin mo religion ngayon, sa buong TV, nag-aaway lahat sila. Ito ba yung church na sinasabi natin? Ano ba ang purpose ng church? No? Sabi niya na, will give you the keys of the kingdom. At nung si Jesus pumunta rito, hanggang mamaya, meron pa kung makikita niyo ito, sabi mo sa katabi mo, huwag mo munang isipin yung ulam mo ngayon. Ito, mas matindi ko. Okay, yung mga bopis, yung mga balolo, nakikintay lang yan. Gusto ko maintindihan niyo ito. So, kung pwede tayo extend. Kasi gusto ko mag-realize nyo, ang dami kasi nagpupunta sa mga ganito ngayon church, pero basta maka-church lang. Okay? Basta maka-complete attendance lang, naka-attend na ako, o naka-church na ako. Pero wala namang relasyon sa Diyos, hindi naman nila naiintindihan ang layunin ng Panginoon. Bakit sila tinawag ng church? Bakit ka may religion ngayon? Kasi nanay mo may religion. Kaya kung ano religion na nanay mo, ganun ka. Wala ko sa akin. Wala ko lang. Diba? Kung ikaw yung pinanganak sa bansang walang religion, wala ka religion ngayon. Nagkataon lang na pinanganak ka sa Pangasinan, ang tatay mo katoliko. Nagkataon na pinanganak sa Pampanga at ikaw ay sa Badista dahil nanay tatay mo sa Badista. At walang religion na magtuturo, nagdadali kayo sa impyerno lahat papuntang langit. Parang wala mo kasi hindi mo alam bakit ka kakapit sa religion. Kasi pag namatay ka, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. At kung merong impormasyon patungkol sa susunod na buhay, wala ang pwedeng pagkukunan dyan kundi yung religion na kinadastan mo. Pero ang tanong ko, ano religion ng Panginoong Hesus? Wala. Bakit divided ang tao sa buong mundo because of religion? Kung hindi tayo magka-religion, hindi kita papaenrollin sa eskwela ko. Parang yan ito. Bakit nagkakagera? Because of religion. Pero ang tanong, ano religion ni Jesus? Wala silang mapapabasa sa akin na si Jesus ay may religion. Pero sasabihin sa inyo, meron siyang kaharian. Na gusto niyang maranasan mo dito sa lupa. Kaya doon pa lang sa dasal, ang dami ng dadasal niya, pero hindi nila naiintindihan. Papasa amin ang kaharian mo. Hindi nga sinabi papasa amin ang iglesia mo. Kasi hindi naman iglesia ang dala niya rito. Dito niya tinatag, I will build. Ayan po. Hindi niya sinabing, dinala ko. Nagtayo siya ng mga tao dito. Anong purpose? Para yung kanyang kaharian sa mundo lumaganap. Ano po yung amin nyo? Parang pangbarangay. Yung amin nyo pangbarangay. Palakpan nyo pangbarangay. Kaya sa lahat sa ano yung yung palakpan na paakabot sa likod. Ayun po yung hindi rin papasok ng Panginoon Jesus dito sa mundo. Hindi rin yung dinala niya. Kaharian ng kanyang ama. Bakit? Yun ang nawala sa'yo. At mamaya mapapasa natin yan. Excited ba kayo mga kapatid? Ang church pala, ito yung mga taong inassemble ng isang hari at meron silang layunin sa mundo. At bawat kaharian gusto nila mag-invade. Ganun din ang Panginoong Jesus. Yung kaharian niya gusto niyang i-invade pamilya mo. Bakit? Nagkakagulong kayo sa pamilya eh. Yung ulang, di nyo na mararasahan ng masarap eh. Bakit? Puro away, galit, suntukan, agagalit lang sa church ng linggo, pagdating ng amon, sigaw na agad. Yan ba yung church na gusto ni Jesus? Sa religion, mahirap magbago. Pero sa kaharian ng Diyos, pwede kang baguhin. Ako yung amin nyo pang barangay. So excited ba kayo mga kapatid? So huwag kayong aantukin. So the head of the church, okay? It's not a person, it's not a religious leader. The head of the church is Jesus Himself. Okay? So, sabi rito, Colossians chapter 1 verse 18. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, Jesus po yan, that in everything He might be preeminent. So when did church started? So statement ni Jesus ito sa Matthew 16, I will build my church. Pero kailan ito nagsimula? Nagsimula ang church, amen? Hindi sa Rome, hindi rin sa Commonwealth. Nagsimula ang church sa upper room, sa Acts chapter 2. Nung dumating yung Holy Spirit. Kasi at doon napuspuso mga tao, doon nagsimula ang church. Amen? Sino po ang nag-build ng church? Jesus. Ito po yung mga tao.
Okay? As Acts chapter 2 verse 42, sabi nila, and they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayer. So dito po nagsimula yung church na tinatag ni Jesus Christ. So kung sabi ng isang religion na pag hindi ka umalit sa church nila, may impyerno ka, so ina-analyze ko, 100 years pa lang sila. Paano yung 200 years ago na hindi pa join ng hindi pa nagme-member sa kanila? Paano yung impyerno lahat yun? Ang kaligtasan mo hindi sa pagiging membership. Ang kaligtasan mo ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus na bayad ng kasalanan mo at naglinis ng kasalanan mo. Hindi po maliligtas ka dahil umanib ka at nagpamember ka. Wala akong ganon. Para wala akong kausap mo. Ito, pag hindi mo umanib ka, may impyerno ka. Wala sa Bible po yun. Ang sabi ng Bible, you have been saved by grace through faith in Jesus Christ. Doon ka naligtas. Hindi. You have been saved because you joined a religion. Wala akong ganon. You have been saved by grace through faith in Jesus Christ when He died on the cross 2,000 years ago and paid the penalty of your sins. That is the only reason. So, kung meron nagsasabi sa inyo, pag ako nag-preach na ganito sa inyo, pag hindi kayo mag-name sa church na ito, may impyerno na kayo. Yun, ibig sabihin, false teacher na po yun. Pag hindi kayo nag-join ng CLG of church, pag hindi kayo umanin sa aming pananampalataya, wala po gano'n. Amen? Hindi po gano'n. Ay, alam iba, takot ako, pag tiniwala ka dyan, tol, wala ang kaligtasan mo. Wala po, hindi ka tinitiwalag. Langit na, hindi ka tinitiwalag eh. Ako yung palunod. Kailanman, hindi ka tinitiwalag ang langit. Ay, no. Amen. Doon yung langit nga, hindi ka gini-give up. Langit na mismo yun, may tatakot ka pa ba sa langit? Kailanman, hindi ka give up ng Diyos kahit na anong taas mo. Sinusundo ka pa rin niya. Kahit na anong kasalanan mo, hinahabol ka pa rin niya. Kaya ka nga dinala rito, pero hinahabol ka ng Diyos na yung parang ito. Ay, naman pala mo ito, pang barangay. Hallelujah! So ayon sa statistics, mga kapatid, lahat ng uma-attend sa mga religion paglinggo ay napakadami. Sabi nila, pagsamahin nila raw lahat ng uma-attend ng concert. Okay, concert, basketball, PBA, NBA, lahat na baseball, pagsama-samahin mo na daw yan, sa isang taon, di ba, may concert, may NBA, pagsama-samahin mo daw yan, hindi pa rin sila ubra sa dami ng mga uma-attend pag Sunday, kasi tradisyon yan ng buong mundo. Pero ito really, ito mga reason nila. Why people attend church? Number one, kasi tradition. That's the main purpose. Ba't sila umaattend ganito? Kasi tradition. Tradition na namin ito. Naagis na namin ito. Pero kaya nga, nangyari, pag umaattend ka, nandito ka lang sa sari-sari store. Diba? Kasi ang tradition mo lang yan. Basta ikaw, makakanta ka lang, okay na. Bakit ka umaattend? Yung iba, guilt lang. Guilty feeling. Okay? Number two. Yan yung ayon sa statistics, no? Pag sila umaattend ganito. Kasi baka sabihin ng kamag-anak nila, nagkasuruan na, lahat excited, ikaw, tinatamad ka, gusto mo lang naman talaga mag-dota. Pero yung mga pamilya mo nagdudunas, sige, nasuruan na lang, pati na lang din ako. Because people don't know why do they attend this kind of gathering. Okay? Yung iba naman, habit. So, yan yung top 3. Some of them go, next slide please, some of them go up because habit lang, wala. Yung iba, tradition. Pero hindi talaga nila alam kung ano ibig sabihin. So, I will give you 5 functions of kingdom-focused church. Why kingdom-focused church? Amen? Because I believe when Jesus came here, He gave us His kingdom. Amen? And there are 2 spiritual kingdoms that are operating in this world right now. Spiritual world. When you say spiritual world, hindi mo sila nakikita. Okay, ano po itong 2 spiritual world ngayon na naglalaban sa mundo? The kingdom of Jesus Christ and the kingdom of Satan. Dalawa po yan. So wag muna tayo pag-usapan, muna natin pag-usapan yung mga religion, dalawang spiritual world. Ano ba itong kingdom ng Panginoon Jesus na dinala rito? Sa kaharian ng Diyos, dito puro pagmamahal dito eh. Kaya nga nung unang preaching ni Jesus, love your enemy agad eh. Kung sinampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Yun yung kaharian niya. Pero meron din isang kaharian, pag sinampal ka, hindi ko ibibigay yung kaliwa, sasampalin din kita. Parang walang kausap. Ibang kaharian. Kaya ka po natin pag-usapan na religion eh. Tanong ko sa inyo, anong kaharian meron sa buhay mo? Kasi kahit nagdadasal ka, kung ikaw naman ay hindi pinagkaharian ng Diyos, yung ugali mo, madilim pa rin.
Amen? Pero sa kaharian ng Diyos, pag-ibig, dito puro galit. Kaharian ng Diyos, pagpapakumbaba, dito puro pride. Sa kaharian ng Diyos, diba? Merong kapayapaan, pero sa kaharian ng kadiliman, walang kapayapaan. Puro gulo, depressed. Nawawala lang yung depression nila kung nasa loob ng building ng religion nila. Dito na ako sa building. Oh, salamat. Paglabas ng building, depressed pa din. Ang Panginoon Diyos, gusto niya kahit sa bahay mo, hindi ka nadidepress. Kasi hindi building magpapasayo. Magpapasayo sa'yo kung hindi ang kanyang presensya sa buhay mo. Kami ba mga kapatid? Bigyan ng gamit sa mga favorite mo natin. Grabe, number 1 pa po yan. Grabe, bibigyan mo ng trophy sa Pastuhan. So, church. Sino ba yung church? Ito ba yung mga naka-all white? Kasi pag itong church to, kasi naka-all white to eh. Ang gulo na ngayon, hindi mo na alam mo. Ang church ba yung pinakamagandang magulis? Hindi mo. Ang church is yung kamukha ng hari nila. Yan po ang ibig sabihin ng church. Kung sino hari mo, yun ang nagre-reflect sa buhay mo. Amen ba mga kapatid? So focus. I'll give you 5 focus lang po. Ano ba focus ng church dapat sa mundong ito? Number 1, you need a church family. Sino ba yung church family? Ito po yung spiritual na family mo na inaatinan mo paglinggo, hindi religion. Okay? You have a physical family. Kung ikaw pinanganak, kung apelido mo ay Escancho ka, kung apelido mo ay Tikpalang, di ko alam mo na yan. Okay? Yun yung physical family mo. Itong spiritual family na sinasabi ng Bible, ito yung gumagabay sa iyo spiritually, tumutulong sa iyo lumago sa iyong spiritual na buhay. Okay? It can be like this kind of gathering. So, like this church. If you do that, we can help you to grow in your spiritual family. And this is why you attend every Sunday. Sabi ito, you need a church family. Okay? Kasi go back to church tayo. To help you to know the purpose and plan of God for your life. Kailangan mo daw ng isang church family. Okay? Ano ba? Lilinawin ko ulit para hindi tayo magulungan. Okay, isa pa. Ano ba church and kingdom? So parang ganito. Sino ang nakakaalam ng Colgate? Alam niyo yung Colgate? Kumpanya po yan ng Colgate. So, kumbaga yan yung kaharian ng Diyos sa Colgate. Ang church dyan, yung mga nagkatrabaho sa Colgate. Okay? Parang ganun po ang ibig sabihin niya. Yung nagkatrabaho sa Colgate, sila yung church. Parang ganun yan sa isang kumpanya, yung bayan. Ganun din po ang gusto ng Panginoon. Meron siyang kaharian dito sa mundo nito na binaba sa lupa at kumuha siya ng church para magtatrabaho sa kaharian na yon at ilalagaran yung kaharian na yon upang itong mundong to ay baguhin ng Panginoong Diyos natin sa langit. Eh, di ba mga kapatid? Sa katabi mo, huwag ka mag-alala, mababago ko rin. Eh, gano'n ang katigas sa ulo mo, palalamutin ka ni Lord. Sino mo naniniwala dito, lahat ng matitigas sa ulo kayong palamutin ni Lord. Okay, so you need a church family. Okay, so you need a church family. Ano ba plano ng Diyos sa'yo? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? And the number 1 purpose of God for your life, if you will read your Bible, mga kapatid, dito kayo ma-amaze, kaya ka nabubuhay sa mundo nito, kaya ka nag-i-exist kasi gusto ng Diyos